tinanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyok-yok ang kanyang ulo at nalabot ang kanyang hininga. Yung mababasa sa Juan 19:30. Naganap na. Isang makapangyarihang salita na nagpapahayag na kaganapan sa lahat ng plano ng Diyos sa sangkatauhan. Sa kabila ng kanyang mga tiniis, ang sakit ng dibdib na makita ang kanyang ina na may iwanan dito sa sanlibutan ito. Kaya nga, inahadili niya sa isang iyang alagad. Ang sakit at pagkabako sa krus, na sa kabila ng lahat ng iyon, ay naroon pa rin ang kanyang kahilingan na Ama, patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganon din tayo. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginawa ng panahong iyon, sa kabila ng kanyang pagpapakasakit upang madala lamang tayo sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, ay patuloy tayo nagtataksil, patuloy tayong gumagawa ng labag sa kanyang kautusan, ng labag sa kanyang kalooban. Ngunit, gaya ng binanggit niya sa ika-6 na wika, naganap na. Hinapos na niyang lahat ang mga dalahin, ang mga tukso, ang mga hilahin o mga suliranin. Isang makapangyarihang salita lamang ang ating sasampitin sa ating sarili. Naganap na. Wala nang puwang ang paggawa ng kasalanan. Wala nang puwang ang mga kabiguan. Bilang mga tao tayo narito, dumaranas tayo ng depresyon, ng panlalamang ng ating kapwa, ng mga sakit, ng mga pag-uusig, personal man o pangmaramihan. Ngunit nananatili na ating alalahanin ang kanyang nilikha. Naganap na, it's all done. Wala na siyang puwang. Pagkatapos ng kanyang nagawa na pagpapakasakit, ay hindi na marapat natin na balikan yung ating mga masasamang ginagawa ng una. Sapagkat nga, gaya ng sinasabi sa kasulatan na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kapag mayroon tayong pinagagaling na may sakit, tayo ay gumaganap. Ang kasalanan, ang kahirapan, ang suliranin, ang dalahin, iyan ay isang malubhang sakit ng ating kaluluwa at katawan. Ngunit itong lahat ay naganap na, nagampanan na. Kaya't ang nararapat na lamang natin gawin ay sundin ang kanyang mga tagubilin. Sundin ang kanyang mga ginagawa
sundin ang kanyang mga payo at utos. Kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung kanan. Mahirap gawin sa ating mga tao. At walang makagagawa. Marahil. O marahil mayroon naman na hindi lamang natin nalalaman, hindi natin kilala kung sino ang makagagawa niya. Ngunit ang kanyang sinabi, naganap na isang napakalaking pag-asa para sa sangkatauhan at para sa individual sa atin. Isang pag-asang umaakay o mag-aakay para sa ating tagumpay. Una na nating napagtagumpayan ay ang tawag ng kasalanan sa pamamagitan ng ating pakikinig sa mga turo at aral hanggang dalhin tayo sa lunto ng bautismo. Na ang bautismong ito ang siyang nagiging sagisag, siyang palatandaan na tayo sinilyohan ng Diyos at tayo ay kabilang sa kaganapan na kanyang sinabing naganap na. Bilang pakikiisa, bilang pakikianib, bilang pakikibahagi sa kanyang dinanas ng panahon yun. Ay ating pagsikapan na maging bahagi tayo ng tagumpay, maging bahagi tayo ng kanyang salitang naganap na. Isang salitang nagsasaad ng katuparan ng mga plano ng Diyos para sa atin at para sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kung ating titingnan ay isang simpleng salita lamang. Subalit ang mensahe ay napakarami, napakalaki. Buong pagkatao natin ay sinasakop ng mensahe ng salita ito. Ang kaganapan na ikaw ay tagumpay na. Ikaw, gaya ng sinasabi ng kasulatan na inaring ganap na. Ang tuksunaryan pa rin. Ang nararamdaman nating kahirapan, lalo na sa panahon ngayon, na ang mga Diyos ng sanlibutan ay namamayani. Subalit, maliwanag ang sabi, maliwanag ang kanyang wika. Naganap na. Ganap ang iyong pag-asa na ikaw ay kabilang sa kawan ng Diyos. Na kung dumating ang kanyang itinakdang araw, tayo walang takot na sasalubong sa kanya. Tayo walang takot na katulad ng iba. Sapagkat kanya sinabi na ganap na, tayo walang takot na kung maaari sana madaliin ang kanyang pagparito. Sapagkat kung tayo ay nakakaranas dito sa sanlibutan ng mga karangyaan, ng kaginhawahan, ng mga katanyagan, ay lalo't higit doon sa kanyang ipinangangako, sa kanyang kaharian.
Pinaghirapan niya o siya nasa laman. Ang ginawa sa kanya, pagpaparusa. Bakit siya naparusahan? Dahil sa ating kasalanan, hindi naman kanya, ating. Nakakahiya tayo. Tayo ang dapat pinatay, pero siyang pinatay. Tayo ang dapat hinagupit, siyang hinagupit. At sa mundo ng mga espiritu, ang ating kaluluwa dapat tinutuya. Ngunit siya ang tinuya. Bagamat siya Diyos, ay tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos, tinupad. At naganyong alipin. At nagpasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Dahil sa ating kagagawan, mula sa ating nunong Adan, dahil sa ating pagnanais ng kalayawan, ang kalayawan ay hindi matuturing lamang na yung nakikita natin dito na pagsasaya, kundi ang kalayawan ay ang pagsuway at pagtalikod sa Diyos na lumanang sa atin. Matagal tayong nahiwalay sa Diyos. Matagal. Ngunit ngayon narito na tayo. Narito na dahil sinabi, naganap na. Kung ating sasayangin ang pagkakataon ito, saan pa tayo pupunta? Kaya sana'y ating pagsumikapan. Narito na tayo sa daan. Humakbang na tayo. Humakbang na tayo patungo sa Kanya. Sinapupunan. Maaaring hindi na muling mangyari ang biglaang pagsasama niya sa paraiso na naganap din noong panahon yun. Ngunit tayo narito, ang kanyang pangako, ang kanyang mga binitawan na salita, ang kanyang mga binitawang sinasabing ibibigay sa atin ay naganap na. Ang ating mga hinihiling ay naganap na. Imamanifest na lamang natin. Maaaring sa ngayon tayo ay nakakaranas ng paghihirap. Maaaring sa ngayon nakakaranas tayo ng sakit ng dibdib. Maaaring sa ngayon nakakaranas tayo ng pagbibintang. Subalit kung imamanifest natin o atin na ipakikita at sasang-ayunan ang kanyang sinabi na naganap na. Walang marahil, kundi isang kasiguraduhan na tayo kasama sa kanyang tagumpay. Kaya ating alalahanin ang kanyang huling ika-anim sa huling wika. Naganap na.